Heated exchanges erupted between prosecution lawyer Lorna Capunan and defense counsel Christine Ferrer during day number 15 of the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. And for a recap of today's proceedings, we talked to our mobile journalist, Merrimon Reyes. Merrimon, okay, bago tayo pumunta doon sa sagupaan ng mga abogado, meron ba tayong narinig na bago sa testimonya ni Sailin Del Campo ngayon? Lord, yung isang binanggit kanina ni State Auditor Sailin Del Campo na pwedeng nakita nating bago ay yung tungkol doon sa tanong ni Senator Judge Bam Aquino kung maaari bang mag-trigger ng investigation ng COA kapag kami nakita silang either questionable pagdating sa mga pangalan ng acknowledgement receipts. Ang sabi kasi ni Senator Judge Bam, may mga abogado na raw silang nagtanong kay former Commissioner Heidi Mendoza na sinabi pwede raw mag-trigger ng investigation kung sakali. Ang sabi naman dito ni Del Campo, currently pinag-aaralan daw ito pero it is possible, and should there be a need para magkaroon ng investigation dito for fraud, for possible fraud based doon nga sa mga pangalan, maaari daw silang magpatawag ng investigasyon tungkol dyan. At sinabi rin naman ni Del Campo, hindi raw ibig sabihin na funny o katawa-tawa yung pangalan na nakikita doon sa mga resibo, hindi daw ito totoo o fictitious. Pero ang sinasabi nga lang din ni Del Campo, compliance audit, documents-based, at ina-assume na nila yung regularity ng mga pangalan dahil nakabase nga lang sila sa mga dokumentong pinapadala sa kanila ng mga ahensya for liquidation. Lord. Okay, doon sa cross-examination, nainis si Attorney Capunan nung after nung yung manifestation ni Attorney Lorna, itong si Attorney Ferrer ay ginamit din yung same documents for their cross-examination. Okay, ano ba nangyari doon? Sa simula yan, Lord, ng impeachment trial ngayong araw, ang minamanifest kasi ng prosecution, imbes na ikumpara lang ng impeachment court yung mga dokumentong meron ng prosecution sa ang defense sa kung anong meron ng prosecution, baka raw maaaring ma-authorize itong si Del Campo na humarap sa clerk of court, humarap sa mga abogado ng prosec pati ng defense to identify and to authenticate itong mga dokumento. Pero ang sabi naman ni Presiding Officer Chief Escudero, hindi naman na raw yun kailangan dahil nagpadala naman na ng listahan ng pre-marked documentary evidence or exhibits itong defense, and sila na raw mismo ang magkukumpara nito. Kaya doon naman sa part na yon, na-resolve naman na siya sa pagsisimula ng impeachment trial. Lourdes. Okay, na may isang pagtutol din na nangyari when Attorney Ferrer read into the record statements made by the COA in the person of Gloria Camora sa House hearings taong 2024 and 2026. Ano bang tinutulan doon ni Attorney Capunan? Lord, actually, sana narinig natin medyo choppy lang yung signal, pero yung ilan sa mga nagiging objection naman ng part ng prosecution kanina ay may kinalaman sa either misleading na raw, wala na raw kabuluhan doon sa cross-exam, yung topic na kina-cross-exam, o kaya naman argumentative na raw yung binabatong tanong ng depensa sa kanilang cross-examination. And ito yung tinatawag din kanina ni Attorney Capunan na misleading. Kasi, and yung iba, speculative. Kumbaga, nag-a-assume na ng kasagutan itong si Attorney Ferrer base sa kung ano lang yung maisasagot ni Del Campo. So that includes pagdating doon sa pagtatanong nila ng hearing ng ng isang committee ng House of Representatives, yung change of custody, kung nagkaroon ba ng interruption dito and such. And ang sinasabi naman dito kanina ni Attorney Capunan, hindi raw allowed ang misleading questions even during cross-examination. Pero narinig natin, nagsalita pa si Attorney Ferrer na pwede raw. Pero narinig din natin si Attorney Capunan na sinabi hindi niya na raw dapat pang lecturean itong si Attorney Ferrer tungkol daw sa mga ganon. Pero nag-intervene naman itong si Presiding Officer Escudero na pinababa yung tensyon na lahat naman daw members of the bar, and wag naman daw hayaan na yung nakikitang parang generational gap maapektuhan yung daloy ng proceeding. Ano lang, paki-explain nga, Merrimon, ano ang generational gap doon, yung generational divide na tinatawag? Hindi lang naman yun sa actual na mga edad nila, di ba? Pero ito ba sa methods ng kanilang litigation style, sa mga references sa kanilang pagtatanong?
Lord, walang sinabi na ibang, kumbaga, to put context doon sa nasabi ni Presiding Officer Escudero tungkol dyan. Pero yung isang malinaw kasi na observation dito is iba yung age gap ni Attorney Kapunan compared dito kay Attorney Ferrer. Pero sinabi rin naman kanina ni Attorney Ferrer na nirerespeto niya raw itong si Attorney Kapunan. Matter of fact, idolo niya raw ito. Pero I'm sabi naman ni stopping you Attorney there, Kapunan, baka Counsel. raw maging eulogy na. Buhay pa Oo. naman daw siya, okay pa naman daw siya. Natawa din naman doon si Presiding Officer Escudero na sinabi hanggang doon na lang daw yung sasabihin ni Attorney Ferrer tungkol sa usapin na to. Oo, pero sa usapin ng mga kaduda-duda mga pangalan, ang sabi ng defense, hindi porke nakakatawa yung tunog ng mga pangalan, ibig sabihin ay illegal na ito. Tama ba, Mary Mon? Tama, Lord, kasi compliance audit lang. So, ibig sabihin, ang titignan ng COA kung sumunod ba, nag-comply ba itong mga ahensya sa requirements na kailangan para sa liquidation, alinsunod doon sa Joint Circular 2015-01. At document-based lang sila. So, pagdating sa kaso nitong acknowledgement receipts, kung ano lang yung binigay sa kanila, yun at yun lang ang sisilipin at titignan nila. Kaya nga humihingi sila ng supporting pang evidence or proof na itong payment of rewards or payment of information ay may tinatawag na success, may nakuha sila doon sa mga informant nila. At yun nga, ang sabi ni Del Campo, hindi ibig sabihin na nakakatawa yung pangalan, hindi na raw ito totoo o fictitious ito, pero ang malinaw sa ngayon, walang alam ang COA sa tunay na pagkakakilanlan kung hindi man totoong pangalan yung nandoon sa mga resibo. Palinaw nga ulit, Mary Mon, ano yung distinction between payments for information and payments for rewards? At bakit mahalaga yung distinction na yon sa findings ng COA? At itong SOP ng arrest, gaano ito kahalaga? May proof of arrest ba bago magkaroon ng audit? Lord, yan yung nilinaw din kanina ni Del Campo na yung hindi naman dinidisallow ng COA yung payment of information. Pero yung payment of rewards, kailangan kasi dito ng proof na yung impormasyong nakuha nila nagkaroon ng resulta. So for example, kung ang kaya hindi naman kaya dinidisallow nila yung sa payment of reward. For example, kung sinasabi may probable threat daw na may komunista, may NPA daw, kapag ka hindi nangyari yung gulo na ina-anticipate, pwede raw yun mapasailalim sa payment of information. Kasi nga, dahil sa information na nakuha nila, hindi yun nangyari, yung ina-anticipate na gulo. Pero kung sa payment of rewards, ang hinahanap na proof dito is may nahuli raw ba, according to Del Campo since sa kanyang professional interpretation ng Joint Circular, ang proof na hinahanap nila dito, may nahuli raw ba, may na-apprehend daw ba, and yun yung hindi raw nabigay ng OVP pagdating dito sa kanilang liquidation document. So yun yung difference ng dalawa. Wala namang problema sa purchase of information, problema dito sa purchase of rewards kung may proof ba sila na may napuntahan talaga itong pagbabayad nila ng reward. Okay. Ito pa, sa bandang dulo, umangal ang lead defense counsel tungkol sa isang social media post na ginawa daw ni Attorney Virgil Ligutan ng prosecution. At ano ang sabi dito ng presiding officer? Lord, kanina ang nag-raise niyan, itong si lead counsel sa respondent, si Attorney Sheila Sison, at sinasabi may paglabag daw sa rules of court itong naging behavior ni Attorney Ligutan from the prosecution. And ang kumbaga inunahan pa nga ni Attorney Sison, ang tinignan niya kasi yung timeliness, kung kailan pinost, anong nangyayari during that time, at ngayon lang daw kasi nabanggit yung misleading since pangalawang beses lang naman daw nating nakita ulit itong si Attorney Christine Ferrer sa impeachment trial. So, since nag-raise ng concern naman dito ang Counsel for the Respondents, ang sinabi naman ni Presiding Officer Escudero, actually may binubuo na raw siyang ruling dito. Dahil may naoobserbahan siya na may isa sa dalawang panig ang sobra-sobra na raw talaga yung ganitong paglabag sa tinatawag na subjudice rule. Ibig sabihin, ito yung pinagbabawal yung mga taong concerned dito sa proceeding na magsalita o magbigay ng komento na pwedeng makaapekto sa merits ng kaso, sa merits ng proceeding. Kaya by Monday, ang sabi naman dito ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tonggol, doon natin pwedeng marinig yung ruling ni Presiding Officer Escudero. Pero kanina, nakausap din natin si Attorney Liguta, nagsabi siya kung may natamaan daw, sorry. Pero kumbaga yun yung inano niya pagdating doon sa pagpo-post niya online na hindi pwede yung mga misleading questions pagdating sa examination ng witnesses.
Oo, parang every law teacher and student, etc. knows that uh, misleading questions are not allowed. Pero ang tono kanina ni Attorney Sison, galit talaga eh. Kala mo sinunog yung bahay niya ni Attorney Ligutan eh. And ang nasabi kanina ni Atty. Tonggol, ang pinakamalala raw na consequence sa pwedeng ipataw netong hukuman sa mga counsel is yung ma-cite daw for contempt. So pwedeng ma-detain hanggat papayag daw o magbibigay ng promise na susunod na raw sa rules of court, pati sa Senate rules on impeachment proceedings. Pwede rin magkaroon daw ng penalty kung may fine. Nakadepende na rin daw talaga ito sa magiging desisyon ng impeachment court. Pwede rin daw silang mag-relay sa disciplinary actions na maibibigay din ng Supreme Court. So pwedeng mapagbawalan, especially on the part of the private prosecutors ng prosecution, pwedeng pagbawalan na yung appearance nila bilang abogado or bilang counsel. So, yan yung ilan sa mga aabangan natin sa Lunes kapag i-formalize na ni Senator Escudero yung kanyang ruling tungkol dito. Yan ay sa ilalim ng Senate Impeachment Rule number 18 where parties, counsel, senator judges are strictly prohibited from publicly discussing the merits of an ongoing impeachment case. Pero take note sinama rin dyan ang senator judges. Oo. Speaking of senator judges, kamusta na yung... Okay, pero Merimon, ang ending, sinabi ni Senator Escudero, the presiding officer na, I'm watching all of you. No, so dapat mag-ingat daw ang lahat at ikaw ba Merimon, sinusundan mo ang mga social media feed nitong mga counsels from both parties? Sorry Lord, medyo naging choppy tayo sa dulo. Oo. Sinusundan mo ba ikaw mismo as a reporter, no? Sinusundan mo yung mga social media feeds nitong mga counsels from the defense and prosecution? Lord, matimbre kasi ngayon yung usapan ng impeachment trial. Kaya maraming lumalabas talaga sa feed natin sa social media. So, on the part of even legal luminaries, maraming nagpo-post din online, mga nagpo-post ng kanilang commentaries or yung pananaw nila tungkol dito sa proceeding, hindi sila nawawala online. Pero ang isang nililinaw din dito ni Atty. Tonggol ng impeachment court, pagdating sa senator judges, only they can police each other. And kung ano man yung mga tanong na ibabato nila, nakadepende pa rin daw talaga yan kasi sa senator judges. Pero ang malinaw, binabantayan pa rin naman daw ng presiding officer yung behavior, yung decorum ng senator judges, and especially dito sa prosecution and sa defense. And kung sakali man na magkaroon ng ruling na merong nalabag talaga dito sa Senate rules on Senate rules on impeachment proceedings pati sa rules of court, kailangan daw merong parang motion for reconsideration mula sa senator judges para ma-reverse. Kumbaga kung may counsel na ipagbabawal na muna na mag-participate dito sa trial proceedings, kailangan may mag-raise sa senator judge to reconsider ng presiding officer. Pero kung wala, yun at yun ang magiging hatol ng impeachment court. Naku, pero inisip ko ngayon, Merimon, ang mga press conferences ng prosecution na marami yung mga yun, periodic yun, napakaraming press conferences sila at yung pag-discuss sila doon sa mga merits ng kaso ay labis-labis talaga. And Lord, ang sinabi dito ni Presiding Officer Cheese, may naobserbahan na raw siya. Pero hindi niya pa sinasabi kung alin, kung defense ba o prosecution, yung sumablay. Kumbaga sobra-sobra na yung kanilang mga remark, yung kanilang mga komento. And kung babalikan natin, mga 2 weeks ago, na bring up din sa impeachment court yung kung pwede bang magtalaga ang defense at ng prosecution ng ibang spokes at hindi itong mga counsel na nakasalang sa podium kapag nagpapatuloy yung proceeding. Pero during that time, until now, si Attorney Benjamin Tolosa naman sa prosecution still at saka si Attorney Michael Powa on the defense naman, sila pa rin. So we'll see kung magkakaroon ng changes dito na iba na talaga yung magsasalita lang for the prosec at saka magsasalita lang for the defense. In short, iba yung magsasalita sa press conference, iba rin yung nandun sa korte. Parang ganun, Merimon. Pero kakambyo ko, nag-usap na ba yung dalawang medyo nagkiskisan kagabi? Yung isa nagsabi na walang ganyan drama-drama dito sa Senado. Yung isa naman sabi, manalamin ka muna.
Alam mo sino Lord, binabanggit ko? magkahiwalay kasi yung upuan, yung table ni na Senator Pia Cayetano at ni Senator Raffy Tulfo. Sila yung nagkaroon ng heated exchange kagabi sa plenary session. Si Senator Pia kasi kapag impeachment trial, kanina nakita natin, sa bandang harapan siya, Senator Raffy nasa likuran. So hindi natin masyado nahagilap na kung nagkaroon sila ng chance na mag-usap, wala naman din tayo nakita kaninang sobrang nagkaroon ng exchanges din among the senator judges kasi more on clarificatory questions and interjections yung kanilang naging papel dito kay Del Campo. And even naman dito sa plenary session, wala pa rin naman so far tayong nakitang heated exchange between these two senators. Alright, at yan ang impeachment trial for the week. Day number 15. Monday ulit magre-resume pero tuloy-tuloy lang ang regular sessions ng Senado bukas. Tama, Mary Mon, ano? Tama, Lourdes. Pero yung wala pang final say ang impeachment court kung mauusog na ba ng hapon yung impeachment trial tulad ng nabanggit ni Majority Leader and Senator Judge Vic Zubiri. May caucus sila pero even kanina wala pang nababanggit. Kaya Monday next week, 10 a.m. pa rin ang pagsisimula ng impeachment trial hanggang alas 3. Puwera na lang kung kakailanganin mag-extend tulad kanina para matapos na yung nakasalang na testigo. At yung Thursdays and Fridays, nakalaan ito para sa committee hearings ng Senado and especially come September kapag sumalang na dito at ipaprocess na rin ng Committee on Finance, ito namang budget for 2027. Alright, o nga pala, budget season na pala. Magrerenta sila sa PICC. Maraming salamat sa iyong ulat, ang ating mojo sa Senado, Mary Mon Reyes.